Tinulungan kitang tapusin ang homework mo. Anong tulong? Ginawa ko mag-isa. Dali, umalis ka. Kung hindi, bubugbugin kita. Sa araw na iyon, may natanggap na kaso ang pulisya. Isang mag-asawa na pinaghihinalaang nagtayo ng libingan sa bahay. Mabilis na dumating sa crime scene si Jin Hae-soo. Ngunit natagpuan na sa bahay, isang babae lang ang pumanaw. Nakakalat ang mga pampakalma at hindi pa ubos ang uling. Ang lahat ay nagpapahiwatig na ito ay isang simpleng kaso. Ngunit mabilis na napansin ni Jin Hae-soo na may mga malinaw na pasa sa liig ng babae. Nagkaroon ng pisikal na alitan. Marami ring kakaibang substansya sa banyo. Tila ang nawawalang asawa ay nagsuka pagkatapos uminom ng gamot. Kinumpirma ang pagkakakilanlan ng asawa niya. Sa sandaling ito, natuklasan ng batang pulis na may isang linya ng pulang teksto sa bintana. Ito ay isang mensahe mula sa salarin para sa isang tao. Ako si Hwang Kyung-min. Alam ni Jin Hae-soo na si Jung Jong-seok ay isang kapwa pulis niya. Hindi na kuhanan ng kamera ang anggulo kanina. Magsimula ulit tayo. Huwag mong kuhanan ang mukha ko. Pwede ko bang gamitin ito? Handa na ba kayo? Magsimula na. Bakit suot ng detective na iyon ang damit ko? May humiling sa kanya na saktan ka. Bago dumating ang surveillance team, protektahan mo ng maigi ang crime scene. Pagkatapos ng investigasyon, ang tunay na pagkakakilanlan ng taong nagngangalang Hwang Kyung-min ay ang asawa ng pumanaw na babae. Huwag ka nang mag-isip pa. Ito ay isang tipikal na kaso ng pagpatay sa asawa. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng iniwan para kay Jung Jong-seok? Anong ginagawa mong mag-isa dito? Alam kong hindi ka nagtitiwala sa iyong mga kasamahan, ngunit dapat mong sabihin kung may problema. Sunbay Jung Jong-seok, maaari ba kitang makausap sandali? Kahit gaano pa kaimportante ang bagay, hindi ka maaaring pumasok ng ganoon na lang. Mabilis na natagpuan ni Kang Jin-a si Jung Jong-seok. Kilala mo ba si Hwang Kyung-min? Hwang Kyung-min, lumalabas na sina Jung Jong-seok at Hwang Kyung-min ay mga kaklase noong high school. Ngunit pagkatapos ng high school, hindi na sila nagkausap sa loob ng mahigit 25 taon. Kahit nasa harap ko siya ngayon, hindi ko siya makikilala. Kaya bakit hinanap ni Hwang Kyung-min si Jung Jong-seok? Pag-alala sa mga nakaraang kaso, nagkaroon sila ng maraming haka-haka. Kaya sa tingin mo, ako ang susunod na target ni Hwang Kyung-min? Ayos ka lang ba? Sa tingin mo, pagbati iyon? Pero paano niya nalaman na pulis ako? Sa loob ng 8 oras, magkakaroon na ng autopsy report ng asawa niya. Sa sandaling ito, nakaupo si Hwang Kyung-min sa isang kotse sa dilim. Tinanggal niya ng walang emosyon ang kanyang singsing sa kasal. May malaking halaga ng sleeping pill sa kanyang katawan, isang tipikal na kaso ng pagpapakamatay. Ngunit may mga mas malinaw na palatandaan ng paglaban sa kanyang katawan. Malamang na ginamit ng asawa ang lakas upang pigilan ang kanyang asawa na uminom ng gamot. Nalaman ito sa pamamagitan ng pag-swipe ng card ni Hwang Kyung-min. Lumabas na si Hwang Kyung-min ay palaging gumagamit ng antidepressants. Tingnan mo ang card record ni Hwang Kyung-min at tingnan kung pumunta siya sa psychiatry department kamakailan. Saan ang klinika? Mabilis na natagpuan ni Jin Hae-soo ang doktor na nagreseta ng gamot. Ang doktor ay nalungkot at umiyak. Lumalabas na ang pumanaw na asawa ay ang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan. Ang kanilang relasyon ay palaging napakabuti. Sinabi ng doktor na nagreseta siya ng gamot kay Hwang Kyung-min sa loob ng 5 taon. Bukod pa rito, ang relasyon ng mag-asawa ay palaging napakabuti. Hindi siya naniniwala na papatayin ni Hwang Kyung-min ang kanyang asawa. Ikinuwento ng doktor ang pagkabata ni Hwang Kyung-min. Lumalabas na mayroon siyang ama na abusado sa pamilya at isang ina na pinilit ng kanyang ama na magprostitusyon. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang mabuhay si Hwang Kyung-min ang may mababang tingin sa sarili mula pa noong bata siya. Sa kabutihang palad, ang mga bagay na ito ay hindi nakaapekto sa paglaki ni Hwang Kyung-min. Sa ilalim ng init ng kanyang asawa, ang depresyon ni Hwang Kyung-min ay hindi sumiklab sa loob ng maraming taon. Ngunit 1 taon na ang nakalipas, simula nang mangyari ang insidenteng iyon, muling bumagsak si Hwang Kyung-min. Sa araw na iyon, aksidenteng nakita ng kanyang asawa ang lumang larawan ng klase ni Hwang Kyung-min sa bodega sa kanilang bayan. Ang pangit mo noong bata ka. Ngunit sa hindi malamang dahilan, biglang nagalit si Hwang Kyung-min. Sa gabi, kakaibang pumunta si Hwang Kyung-min sa bodega. Tila may naalala siya nang tingnan niya ang larawang ito. Nang makita siya ng kanyang asawa, tila siya ay nasa isang tuliro. Ano ba ang nakita niya? Hindi ko rin alam. Patuloy ang doktor sa pagsasalita. Ang mahahalagang sleeping pill sa kaso ay hindi na reseta para kay Hwang Kyung-min, kundi para sa kanyang asawa. Paano nangyari iyon? Sa pamamagitan ng investigasyon, lumabas na sa mga araw na ito, ang babae ay bumili ng sleeping pill sa 5 magkakaibang lokal na klinika. At siya mismo ang bumili ng uling sa supermarket. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang naunang pagsusuri ay ganap na mali. Ang asawa mismo ang gustong patayin ang kanyang asawa. Balik tayo sa araw ng insidente. Naghanda ang asawa ng masarap na pagkain para sa kanyang asawa. Nagbuhos din siya ng isang baso ng alak na maihalo. May espesyal bang araw ngayon, mahal? Napakarami mong inihanda. Ang asawa ay nagpakita ng kakaibang kilos sa hapagkainan. Nagsimulang magpahayag ng pagmamahal sa kanyang asawa. Lumalabas na pagkatapos ng ilang taon mula sa insidente sa bodega, ang personalidad ni Hwang Kyung-min ay ganap na nagbago. Bagaman ang kanyang asawa ay pilit pa ring humingiti, sa katotohanan, si Hwang Kyung-min ay nabubuhay pa rin sa pagdurusa ng depresyon at schizophrenia. Nakikita ng asawa ang lahat ng ito. Hindi niya kayang sirain ang demonyo sa puso ng kanyang asawa.
asawa at hindi rin siya makapasok. Ayaw niyang magdusa ang kanyang asawa. Ang tanging paraan na naisip niya ay tapusin ito ng magkasama. Hayaan mo akong iligtas ka. Mabilis na nagsimulang gumana ang gamot. Bumagsak si Hwang Kyung-min sa sahig. Ang kanyang asawa ay nakahiga sa tabi niya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagising si Hwang Kyung-min dahil sa matagal na paggamit ni Hwang Kyung-min ng mga gamot na ito. Nagkaroon siya ng resistensya sa gamot. Ang kanyang asawa naman sa tabi niya ay tuluyan ng patay. Sinimulan niyang i-spray ang kanyang asawa, ngunit huli na ang lahat. Ganoon ang mga sugat sa katawan ng kanyang asawa. Nang mamatay ang kanyang asawa, tuluyang nawala ng liwanag ang buhay ni Hwang Kyung-min. Sinundan ito ng paggising ng halimaw sa kanyang puso. Lumalabas na si Hwang Kyung-min ay matagal nang nagdusa sa karahasan sa pamilya, na unti-unting humubog sa kanyang duwag na personalidad, na nagresulta sa pambubuli sa kanya sa paaralan at pinilit siyang gumapang na parang baboy. Napilitan pa siyang maghubad ng pantalon sa harap ng lahat. Sa pag-alala sa eksenang ito, labis na nagalit si Hwang Kyung-min, tanging ang matalik niyang kaibigan noong bata pa. Si Jung Jong-seok, ang tanging liwanag sa malungkot na pagkabata ni Hwang Kyung-min, ang sarap. Nag-imbita ako ng masarap na pagkain ngayon. Marunong ka namang maglaro pero sinadya mong matalo. Talaga bang tutulungan mo akong gawin ang aking homework sa taglamig ngayong taon? Mula elementarya hanggang ngayon, hindi pa tayo nagkakaklase. Nang magkasama na sila sa isang klase, tumalon sila sa tuwa. Sa wakas magkakaklase na tayo. Ngunit ang totoo, mas masaya si Hwang Kyung-min dahil sa wakas ay nalipat na siya ng klase at hindi na niya kailangan pang makita ang mga nambubuli sa kanya. Nagdiwang ang dalawa sa pamamagitan ng pag-inom ng inuming barley hanggang sa sila ay malasing. Anong nangyayari sa dalawang bata na ito? Hello po, kailangan ko nang umuwi. Ang mga bata na ito, napakabata pa nila para uminom. Ngunit nang pumasok siya sa klase, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Ang mga bully ay nasasabik nang makita si Hwang Kyung-min, habang ang puso ni Hwang Kyung-min ay nahulog sa impyerno sa sandaling iyon. Sa loob ng isang taon, palagi siyang binubuli nila. Ngunit palagi niyang sinasabi sa sarili na magtiis lang siya ng kaunti. Nay, kaklase ko na naman sila. Kailangan lang akong maging matiisin ng isa pang taon. Siguradong magkaiba kami ng klase sa ikalawang taon. Ngunit ngayon, sa wakas ay naintindihan na ni Hwang Kyung-min. Alam niyang mas lalo lang siyang bubugbugin kung lalaban siya. Kaya't sa pagkakataong ito, masunurin siyang lumapit sa nambubuli at ngumiti para batiin ito. Ngunit hindi pa rin siya tinantanan ng mga ito. Ito ang batang naghubad ng pantalon sa harap natin noon. Ayos ka lang, Hwang Kyung-min, paano pa ako magtitiis ng isa pang taon? Lumipas ang 25 taon at ang dating nambubuli ay nasa harap na niya ngayon. Ang pagkakaiba lang, ang kanilang kasalukuyang katayuan ay malaki na ang pinagbago. Kumita ka ba sa pagbebenta ng gasolina na ninakaw mo? Lumapit si Hwang Kyung-min bilang may-ari ng isang kumpanya ng sasakyan at nag-alok ng isang partnership sa nambubuli. Naghahanap ako ng bagong service provider ng pag-aayos. Gusto mo bang makipag-partner sa akin? Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng aming mga sasakyang kailangang ayusin ay ibibigay ko sa iyo. Hindi nakilala ng nambubuli si Hwang Kyung-min at natural lang na magpakita siya ng pasasalamat. Gagawin ko ang lahat para magawa ito. Maraming salamat, talagang maraming salamat. Sa sumunod na pag-uusap, hindi inaasahan ni Hwang Kyung-min na ang nambubuli ay hindi pa rin nagsisisi pagkatapos ng maraming taon. Maraming masasayang alaala noong nasa paaralan tayo. Ang nambubuli ay mayabang pa rin tulad ng dati. Sa wakas ay nakahanap din ng pagkakataon si Hwang Kyung-min. Medyo hindi siya makapagpigil. Pumunta siya sa bahay ng kanyang dating kaibigan at nakita niya itong sinisigawan ang kanyang mga empleyado. Dahil may ibang tao pa sa auto shop, kailangan niyang magplano muli. Ngayon ay araw ng pahinga. Marahil ay dapat mong papauwiin ang mga empleyado sa labas ng mas maaga. Paumanhin, maghintay ka lang sandali. Sa wakas ay oras na para umuwi ang mga empleyado. Mabilis na nagtago si Hwang Kyung-min sa likod ng pinto, handang kumilos. Sa sandaling ito, tumawag ang asawa ng biktima. Nang makita niya ang frame ng larawan sa dingding, nalaman ni Hwang Kyung-min na ang nambubuli ay may masayang pamilya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang buhay ay napakalungkot samantalang ang nambubuli ay may masayang pamilya. Mabuti na lang at hindi si Hwang Kyung-min ang uri ng taong maamo. Nagpasya siyang isagawa ang kanyang plano ng paghihiganti sa harap ng pamilya ng nambubuli. Iyon lang ang makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Kung maaari ba akong pumunta sa bahay mo para sa isang inumin? Ang nambubuli. Siyempre, hindi niya palalampasin ang pagkakataon na mapalapit sa kanyang superior. Aayusin ko lang sandali, maghintay ka. Maligayang pagdating sa aking tahanan. Maglibot ka lang. Kapag nag-aaway kayo ng asawa mo, hindi mo kailangang mag-alala sa mga kapitbahay. Ang pagkikita ko sa iyo ay isang biyaya. Sa tingin ko, ito ay tadhana. Nag-upo ang dalawa at uminom ng alak. Alam mo ba ang tungkol sa Greek mythology? Ano ang sinasabi mo? Alam mo ba kung ano ang huling bagay sa Pandora's box? Ito ay pag-asa. Ngunit sinabi ni Hwang Kyung-min, ang pagkakaroon ng pag-asa ang pinaka-nakakatakot na bagay. Hindi naintindihan ng nambubuli, iniisip lang na naglalabas ng loob sa kanya ang superior niya. Sa banyo, patuloy na nakikipaglaban sa kanyang sarili si Hwang Kyung-min. Ngunit sa huli, nagtagumpay ang puot sa katuwiran. Uminom ng alak na may pampamanhid ang nambubuli. Mabilis siyang nawalan ng malay. Ang balita sa Sisi ay nagpapalabas ng paghahanap kay Hwang Kyung-min. Mabilis niyang kinuha ang bote ng alak at binasag ang si. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Naalala mo pa ba si Hwang Kyung-min? Hwang Kyung-min, gusto kong putulin ang ibabang bahagi mo. Kailangan muna kitang pamanhid. Sa pagkadinig ko sa mga masasamang salita mo sa iyong pamilya, hindi kita hahayaang mamatay ng mapayapa. Sa wakas ay naalala ng nambubuli kung sino siya. Mabilis na naglaban ang dalawa. Mamatay ka, ikaw ang dapat mamatay. Sa huli, hindi na nakayanan ni Hwang Kyung-min.
Kinontrol siya ng nambubuli gamit ang isang dagger. Napansin ni Kang Jin-an na may kakaiba. Sina Hwang Kyung-min at Jung Jong-seok ay dating matalik na magkaibigan. Bakit hindi na sila nag-usap pagkatapos? Sa sandaling ito, nakatanggap si Kang Jin-an ng tawag. Gumawa na naman ng gulo si Hwang Kyung-min. Lumalabas na bago bumaba ang dagger. Nawalan siya ng malay dahil sa epekto ng gamot. Hindi ba sinabi ko sa iyo, ang pag-asa ang simula ng sakuna. Ginamit ni Hwang Kyung-min ang super glue upang idikit siya sa dingding. Nagbibiruan lang kami ng aking mga kaklase. Alam kong nagkamali ako, patawarin mo ako. Kung iwanan mo siya dito, patatawarin kita. Hindi ba mas mabuti ang mabuhay kaysa mamatay? Bumaba ka sa impyerno at hintayin mo ang iyong mga kaibigan. Pagkatapos noon, nagsimula siyang gumamit ng panulat upang magsulat ng isang mensahe para kay Jung Jong-seok. Nang dumating sina Kang Jin-a at Jung Jong-seok sa lugar, nakita nila ang mensahe sa dingding. Sa wakas ay naramdaman niya ang takot. Naalala mo pa ba? Kailangan mo ring sumali. Gusto ni Hwang Kyung-min na samahan siya ni Jung Jong-seok sa kanyang paghihiganti. Mukhang may kasama si Hwang Kyung-min. Ang taong nagngangalang Jung Jong-seok ay tila kahina-hinala. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kasamahan, nataranta si Jung Jong-seok at umalis. Hindi mo pa ba kilala si Detective Jung Jong-seok? Sa isang masamang kalagayan, pumunta si Jung Jong-seok sa isang bar upang magpakalasing. Sa tulong ng alak, naalala niya ang mga alaala sa kanyang dating paaralan. Hwang Kyung-min, tinulungan kitang tapusin ang homework mo. Anong tulong? Ginawa ko mag-isa. Dali, gumapang ka na parang baboy, kung hindi, bubugbugin kita. Dali na, gumapang ka. Gumagapang ka talaga na parang baboy. Nang pumasok ang guro sa silid-aralan at nakita si Hwang Kyung-min na binubuli, pinili niyang magsawalang kibo. Pagkatapos, nagsimula ang halalan para sa class president. Sa totoo lang, mayroon na siyang napili. Ito ay ang mayaman at makapangyarihang bata na palaging gumagawa ng masasamang bagay kasama ang bully. Dahil lang mayaman siya at maganda ang kanyang mga grado. Walang iba kundi ikaw ang magiging class president. Dapat makinig ang lahat sa iyo. Opo, ang tagumpay ay bunga ng tao. Nang umalis ang guro, nanahimik ang lahat. Hoy, mga go, dapat kayong pumalakpak. Nang makita niya na walang reaksyon ang kanyang mga kaklase, agad na naintindihan ng bully ang ibig sabihin nito. Hwang Kyung-min, gumapang ka papunta sa akin. Dapat mo lang silang sundin para maging ligtas ka. Walang ibang magawa si Hwang Kyung-min kundi sundin. Tara, magyosi tayo. Sa daan pa uwi, tinanong ni Jung Jong-seok si Hwang Kyung-min kung bakit hindi siya lumaban. Paano lalaban ang isang mahina na tulad ko? Kailangan ko lang magtiis ng 2 taon pa at matatapos na ito. Sa totoo lang, sinubukan niyang lumaban, ngunit ang natanggap niya ay mas malala pang pambubuli mula sa bully. Sinabi rin niya ito sa mga matatanda, ngunit hindi sila nag-alala. Akala nila ay laro lang ito ng mga bata. Sa sandaling ito, dumaan ang tatay ni Jung Jong-seok na nagbebenta ng seafood. Labhan mo ng mabuti ang mga damit mo para walang amoy ng seafood. Kung hindi, bubugbugin ka rin nila. Sinabi ni Jung Jong-seok na hindi siya takot, ngunit nang umuwi siya at naamoy ang malansang amoy ng isda sa kanyang sarili, sinamantala niya ang pagtulog ng kanyang mga magulang upang palihim na labhan ang kanyang mga damit. Sa isang maulang gabi, pumunta si Jung Jong-seok sa paaralan. Tiningnan niya ang suggestion box. Naglagay siya ng isang reklamo sa loob na may determinadong mga mata. Hindi niya alam na ang reklamo na ito ang maglalagay sa kanya sa mapanganib na sitwasyon. Balik sa kasalukuyan, pumunta si Hwang Kyung-min sa isang liblib na lugar upang sunugin ang mga damit na nagamit niya sa krimen. Pagkatapos ay nagmaneho siya papunta sa isa pang lugar. Ito ay ang sikretong base ni Hwang Kyung-min, isang matandang lalaki ang sumalubong kay Hwang Kyung-min, nag-aalala siya. Tanungin ang sitwasyon ng pinsala ni Hwang Kyung-min at maingat na inihanda para sa kanya ang isa 0 set ng damit para madaling makatakas sa mga kamera at isa 0 kotse para madaling mapalitan anumang oras. Lumabas na ang taong ito ay isang alagad ni Hwang Kyung-min. Ilang taon na ang nakalipas, may utang na loob si Hwang Kyung-min sa taong ito. Simula noon, ang taong ito ay naging tapat sa kanya. Bukod pa rito, mayroon pang maraming alagad si Hwang Kyung-min. Hiniling ni Hwang Kyung-min sa taong ito na ipadala ang kanyang pera sa kanyang mga kapatid at pagkatapos ay muli siyang sumisid sa landas na kanyang binalangkas. Samantala, natagpuan na rin sa wakas ng pulisya ang pagkakakilanlan ni Jung Jong-seok. Nahanap na siya. Kahapon, pumunta siya sa pinangyarihan. Ano? Bilis at arestuhin ninyo siya. Opo, opo. Sa kabilang banda, si Jung Jong-seok ay lumabas ng 2 beses sa pinangyarihan ng krimen, kaya siya ay itinuturing na suspect at ikinulo. Bumalik sa kanyang alaala, nang iwan ni Jung Jong-seok ang sumbong na iyon, kinabukasan, si Nam Gi-cheol ay tinawag sa opisina ng homeroom teacher. Sinadya ng guro na utusan si Nam Gi-cheol na linisin ang kanyang mesa para makita niya ang sulat ng sumbong. Ang nilalaman ng sulat na ito ay puro pagkadismaya sa kanya at sa mga bully sa paaralan. Pagkatapos, sinadya ng guro na paalisin si Nam Gi-cheol sa klase. Pumunta ka sa faculty room at kunin ang attendance sheet. Sino ang nabiktima ng pambubuli ni Hwang Kyung-min o mga nakakita nito, itaas ang inyong kamay. Tahimik ang buong klase. Si Jung Jong-seok lang ang buong tapang na nagtaas ng kanyang kamay. Narito ang salin, ang homeroom teacher ay lumapit sa harap ni Jung Jong-seok at tumingin sa kanya ng may banta. Nanginginig na lumingon si Jung Jong-seok kay Hwang Kyung-min, ngunit hindi niya itinaas ang kanyang kamay. Ngunit ang lahat ng ito ay nakita ni Nam Gi-cheol sa labas ng bintana. Siya ay tumayo at ipinagtanggol si Hwang Kyung-min, ngunit si Hwang Kyung-min ay walang lakas ng loob na magtaas ng kanyang kamay. Galit na galit si Jung Jong-seok. Bakit hindi mo itinaas ang kamay mo kanina? At pinayuhan pa ni Hwang Kyung-min si Jung Jong-seok. Gunggong, manahimik ka na lang. Kung hindi, mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Sa gitna ng galit, nagdesisyon siyang hindi na makialam sa mga problema ni Hwang Kyung-min, ngunit pauwi na siya nang makasalubong niya ang nanay ni Hwang Kyung-min. Taon
Taos-pusong nagpasalamat ang ina ni Hwang Kyung-min kay Jung Jong-seok. Ang totoo, alam na ng nanay ni Hwang Kyung-min ang lahat. Bukod kay Jung Jong-seok, walang gustong makipaglaro kay Hwang Kyung-min. Ang mga salita ng ina ni Hwang Kyung-min ay nakadama ng kalungkutan si Jung Jong-seok. Kaya, Jung Jong-seok, mabait ka talaga. Kinaumagahan, pagdating ni Jung Jong-seok sa klase, walang pag-aalinlangan, si Hwang Kyung-min ay muli na namang binuli. Paulit-ulit na tinanong ni Nam Gi-cheol, sino ang sumulat ng sumbong. Ngunit mariing tumanggi si Hwang Kyung-min na ilantad si Jung Jong-seok. Biglang nag-udyok si Nam Gi-cheol, Hwang Kyung-min, laro tayo ng self-ending. Nakita ni Jung Jong-seok na lalo pang humigpit ang hawak ni Hwang Kyung-min sa kanyang sarili. Mahigpit na kinuyom ni Jung Jong-seok ang kanyang mga kamay. Tama na, kayong mga aso. Sa loob ng puso ni Jung Jong-seok, naintindihan niya, ang pagkamatay ng bully ay hindi pa ang katapusan dahil ang mga nang-api sa kanya ay hindi lang ilan. Mayroon ding maraming nanood. Sila ang nagtulak kay Hwang Kyung-min sa impyerno. Hwang Kyung-min, baka kailangan ako ang humuli sa iyo. Ang matandang lalaki ay kalmadong nagmamaneho nang biglang harangan siya ng isang taxi. Bababa na sana siya para makipagtalo, ngunit bumaba ang driver mula sa kotse. Anong meron? Hey, anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Ang eksena ay nagdulot ng takot sa matandang lalaki, kaya mabilis siyang umikot. Hindi pa niya alam na ang driver na ito ay ang kanyang estudyante, 25 taon na ang nakakaraan. Si Hwang Kyung-min, nagbago ang eksena. Ang pulis na si Jung Jong-seok. Nahuli na si Jung Jong-seok dahil 2 beses siyang lumitaw sa pinangyarihan ng krimen kahit may alibi siya. Ngunit malinaw na malaki ang kinalaman niya sa pangyayari. Ang lakas ng loob mong sumigaw sa aming boss. Sino ang nagsabi na suspect ang kasama namin? May ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. May resulta na ang pagtatantya ng oras ng pagkamatay ng biktima, bandang 1:00 hanggang 11:00 kagabi. Nasa tabi ko si Pulis Joe Pildo noon. May sasabihin ka pa, Jung Jong-seok. Nangako si Jung Jong-seok sa unit na siya mismo ang huli kay Hwang Kyung-min. Alam niya na walang ibang makakakuha kay Hwang Kyung-min bukod sa kanya. Naalala niya ang mga dating karanasan at tila nahulaan na niya ang susunod na plano ni Hwang Kyung-min. Tinawag si Jung Jong-seok ng homeroom teacher na si Kim Min-seok at tinanong kung bakit niya itinago ang sulat. Sumagot si Jung Jong-seok, ang sulat na iyon ay hindi sa akin. Sa loob ng klase, si Hwang Kyung-min na nanahimik lang ay biglang itinago ang kanyang mukha sa kamay. Sa kabila ng ginawa ni Jung Jong-seok, hindi siya tinulungan ni Hwang Kyung-min. Bumalik sa nakaraan, lumapit ang ama ni Hwang Kyung-min kay Jung Jong-seok. Salamat sa pagiging kaibigan ni Kyung-min, matagal na siyang nag-iisa. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nalaman ni Jung Jong-seok na nagpakamatay ang pamilya ni Hwang Kyung-min. Ang pulis na si Jung Jong-seok ay nag-imbestiga ng mga ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen. Nakita niya ang isang picture ng isang bahay at isang address. Anak ko, bumalik ka na. Anak ko, bumalik ka na. Parang narinig ni Jung Jong-seok ang mga salita ng nanay ni Hwang Kyung-min. Agad na pumunta si Jung Jong-seok sa address. Ang nanay ni Hwang Kyung-min ay nakaupo sa sahig. Ang ibig kong sabihin, hindi ko na matandaan kung sino si Hwang Kyung-min, ako ay isang pulis. Naalala mo ba si Hwang Kyung-min? Hindi ako sigurado. Mabilis nilang nahanap ang dating class president, si Nam Gi-cheol. Si Nam Gi-cheol ay isa ng respetadong doktor. Nang makita siya ni Jung Jong-seok, hindi niya agad nakilala si Jung Jong-seok. Nang ipinakita ni Jung Jong-seok ang kanyang pulis agad siyang nangkuyog kay Jung Jong-seok. Ngunit itinulak siya nito. Hindi inaasahan, pagkatapos ng 25 taon, hindi pa rin nagbago ang ugali ni Nam Gi-cheol. Nang makita niyang malamig ang pakikitungo ni Jung Jong-seok sa kanya, ipinakita rin ni Nam Gi-cheol ang tunay niyang ugali. Sinasabi niya ang mga dating karanasan na parang naglalaro lamang, at lumapit siya kay Jung Jong-seok at nagtanong ng may pangungutya. Parang naaamoy ko pa rin ang baho ng isda sayo, no? Si Jung Jong-seok, dahil sa prinsipyo niya bilang pulis, ay hindi nagsalita. Hoy, anong ginawa ni Hwang Kyung-min? Huwag ka munang mag-isa sa panahong ito. Dadagdagan lang nito ang panganib sayo. Ngunit pagkatapos umalis, nahulog siya sa pag-aalinlangan. Bagaman responsibilidad niya bilang pulis na protektahan ang mga tao, hindi niya maiwasang umasa na sana ay matapos ni Hwang Kyung-min ang nakakainis na si Nam Gi-cheol. Samantala, ang matandang lalaki, habang pauwi mula sa trabaho, ay nakasalubong muli ang driver noong araw na iyon. Hoy, tinatanong ko kung anong ginagawa mo sa harap ng kotse ko. Ilang beses na nag-iwan ng sulat si Hwang Kyung-min sa kotse. Dahil dito, napagtanto ng matanda na hindi ganoon kasimple ang lahat, kaya tumawag siya sa pulis. Sinundan nila ang mga bakas at natagpuan ang drug dealer na nakikipag-ugnayan kay Hwang Kyung-min at nalaman nilang may transaksyon na sila sa loob ng 1 taon. Nagulat din si Joe Pildo nang malaman niyang nasa invoice ang pangalan ng dating class president na si Park Chan-young. Pinuntahan niya si Choi Seok-ki at dahil sa matinding pressure, sinabi ni Choi Seok-ki ang katotohanan. 1 taon na ang nakalipas, nilapitan sila ni Hwang Kyung-min para bilhin ang isang prostitute na may pangmatagalang relasyon kay Park Chan-young para bigyan siya ng droga sa loob ng mahabang panahon. Palaging nagmumukhang marangal si Park Chan-young. Hwang Kyung-min ang nagtulak kay Park Chan-young sa ganap na pagbagsak. Dito lang napagtanto ni Joe Pildo kung gaano kalaki ang bitag na ginawa ni Hwang Kyung-min. Sa pag-iisip sa lahat ng ito, nakaramdam siya ng matinding takot at nag-alinlangan kung tatawagan ba niya si Park Chan-young para protektahan ito. Ngunit nag-aatubili siya dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Umaasa siyang mapaparusahan ang salbaheng tulad ni Park Chan-young. Sa panahong iyon, naging sikat si Joe Pildo, ngunit hindi siya tinantanan ng mga nambubuli at ng class president. Pagbalik niya sa silid-aralan, nakita niya na nakadikit ang dalawa nilang upuan
laruan gamit ang super glue. Ginamit ng class president ang pagkakataong ito para atakehin si Joe Pilduo at bugbugin siya ng husto. Samantala, nagising na ang asawa ng pumanaw na nambubuli mula sa nakaraang kaso. Nagbigay siya sa pulisya ng isang mahalagang clue. Ilang minuto bago siya mawala, abala ang telepono ng nambubuli. Sino ang tinawagan niya sa loob ng ilang minuto? Sinundan ni Kang Jin-a ang clue at natagpuan ang tawag na papunta pala sa principal ng isang lokal na high school na dating homeroom teacher ni Hwang Kyung-min. Agad na nakipag-ugnayan si Kang Jin-a sa principal at nalaman niyang tinakot siya ni Hwang Kyung-min. Gaano nakatagal akong nag-report sa pulisya. Walang silbi ang mga pulis na ito. Pumunta si Kang Jin-a sa paaralan upang hanapin ang principal na ayaw lumabas. Katatapos lang mag-ayos ng principal at paglabas niya, nakita niya si Hwang Kyung-min na paparating. Binalaan siya ni Kang Jin-a, kaya pansamantalang sumuko si Hwang Kyung-min. Sa sandaling iyon, sumilip ang principal mula sa gilid na nakakuha ng atensyon ni Kang Jin-a. Ginamit ni Hwang Kyung-min ang pagkakataong ito para tumalikod at tumakbo palabas. Agad na nag-deploy ang pulisya para hulihin siya. Sa huli, naharang din nila si Hwang Kyung-min pagkatapos ng ilang kanto. Dahan-dahang lumapit si Kang Jin-a na may hawak na baril at hinila ang maskara ni Hwang Kyung-min. Sa huli, nanaig ang profesionalismo ni Joe Pilduo sa kanyang damdamin at tinawagan niya si Park Chan-young para balaan ito. Ngunit tila hindi nag-alala si Park Chan-young dahil mayroon siyang mahalagang gawain sa sandaling iyon. Sa gitna ng atake, nagmamadali si Park Chan-young na umuwi para mag-inom ng gamot. Nakita niya na may butas ang gulong ng kanyang sasakyan. Nagsimula na ring mabahala si Park Chan-young. Sa huli, nagpasya pa rin siyang magtago muna sa istasyon ng pulisya. Kailangan niya munang tumawag ng taxi. Sa daan, nadaanan niya ang grupo ni Kang Jin-a. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na hindi yata ito ang daan papunta sa istasyon ng pulisya. Bakit ang layo ng istasyon ng pulisya? Matagal na silang hindi nagkita, class president. Naalala ni Park Chan-young ang babala ni Joe Pilduo at sa wakas ay napagtanto niyang naloko siya. Hwang Kyung-min, tama ka. Bilisan mo at ihinto ang kotse, gago. Pakiramdam ko, tinuturing mo pa rin ang sarili mo na class president, di ba? Ngunit biglang pinindot ni Hwang Kyung-min ang gas. Nag-away ang dalawa sa loob ng sasakyan. Tumigil ka, ihinto mo ang sasakyan. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Mamatay ka, gago. Gago. Kinuha ni Hwang Kyung-min ang kanyang telepono at nag-play ng isang video. Ang mga eksena sa video ay mga kahanga-hangang footage ng mga atake ni Hwang Kyung-min. Tinawagan ko na ang assistant ko. Kung hindi ako makontak sa loob ng 8 oras, ipapakalat ko ang mga video na ito. Kung hindi ka susunod sa sasabihin ko, ipapalabas ko ang mga video na iyon. Nagsimulang maging kawili-wili ang sitwasyon. Sa kabilang banda, napagtanto ng pulisya na pinaglalaruan lang sila ni Hwang Kyung-min. Nakuha naman ni Joe Pilduo ang lokasyon ng telepono ni Park Chan-young. Sa tulay, pero sa pagkakataong ito, hindi tumakas si Hwang Kyung-min, tumalikod siya at tumakbo papasok sa parking lot. Nasa tamang pagkakataon na hinahanap ni Joe Pilduo si Hwang Kyung-min nang may tumawag sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. Joe Pilduo, matagal na tayong hindi nagkita. Tama, si Hwang Kyung-min nga. Sa katunayan, matagal nang nilinaw ni Hwang Kyung-min ang kanyang layunin na isama si Joe Pilduo sa kanyang plano ng paghiganti. Ngunit mula sa kanilang pag-uusap, tila mayroong sikreto. Ano ba talaga ang nakita mo doon? Ano bang nangyayari? Joe Pilduo, siguradong hindi mo nakalimutan si Jung Jong-seok, di ba? Iniwan ko ang baseball sa crime scene ng gagong si Lee Ki-won. Sa pagkarinig nito, nag-flashback sa isip ni Joe Pilduo ang imahe ng isang batang lalaki. Dahan-dahang lumabas si Hwang Kyung-min. Sa muling pagkikita ng dalawang magkaibigan pagkatapos ng 25 taon, nagulat sila na ang isa ay pulis at ang isa naman ay kriminal. Pareho silang naglabas ng sandata at nagkatinginan. Joe Pilduo, tingnan mo, hindi ba't nandoon si Jung Jong-seok? Nang bumalik siya, wala na si Hwang Kyung-min. Humihiyaw na hinanap ni Joe Pilduo si Hwang Kyung-min, ngunit bigla siyang inatake ni Hwang Kyung-min. Hindi ka maaaring mabuhay na parang walang nangyari. Walang ginawa si Hwang Kyung-min kundi kunin ang baril ni Joe Pilduo. Nagbago ang eksena. Isang bata na may malinis na mukha, ngunit may seryosong tingin. Ito ang kanilang kaibigan sa paglalaro. Ang mga salita ni Hwang Kyung-min ay nagpabalik kay Joe Pilduo sa kanyang mga alaala. Para makaganti sa nangyari sa rooftop, brutal na binugbog ni Park Chan-young si Joe Pilduo sa loob ng klase. Ngunit hindi basta-basta magpapatalo si Joe Pilduo. Lumaban siya ng husto. Nakita ito ng guro, ngunit wala siyang sinabi. Kinaumagahan, tinawagan niya ang mga magulang ng dalawa at inimbitahan ang ama ni Park Chan-young sa paaralan. Bagaman tinawag itong parents as teacher for a day, ang totoo, gusto niyang ipaunawa kay Joe Pilduo ang kaibahan sa klase ng lipunan. Ang mga mayayaman tulad ni Park Chan-young ay hindi dapat kalabanin ng mga pamilya ng mga nagtitinda ng isda tulad ni Joe Pilduo. Sa katunayan, ang maayos na pananamit at magandang pananalita ng ama ni Park Chan-young ay talagang nakakagulat. Nakuha ang simpatya ng lahat, lalo pat ikinumpara siya sa nanay ni Joe Pilduo na nagtitinda ng isda na walang dahilan na pinapunta sa paaralan. Hawak pa niya ang isang bulto ng inasnan na isda na nagpapakita ng kanyang simpleng pamumuhay. Dahil dito, lihim na kinutya siya ng buong klase. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi makatingin si Joe Pilduo sa harap kahit panatalo niya ang nambubuli. Sinadya ng homeroom teacher na gamitin ang pagiging magulang para maintindihan ng mga mag-aaral ang pagkakaiba ng mga klase sa lipunan. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng klase, bumalik sa pagiging mayabang si Park Chan-young. Kung naiinip ka, maglaro tayo ng sariling wakas. Joe Pilduo, gusto mo bang sumali sa laro? Umalis ka sa harapan ko.
agad siyang binuhat ng ilang tao. Lumapit si Park Chan-young kay Jo Pil-doo at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Nang malapit nang mawalan ng hininga si Jo Pil-doo, walang inaasahang may maglakas loob na tumayo sa klase at bugbugin ang mga bully. Kung gagalawin ninyo ang kahit isang hibla ng buhok nila, ipapasa ko kayo sa kabilang buhay. Pagkatapos, dinala niya sina Jo Pil-doo at Hwang Kyung-min sa isang convenience store. Ang tatlong sina Jo Pil-doo, Kim Min-seok at Jung Jong-seok ay opisyal na naging magkasama. Sa susunod, mag-arcade naman tayo ha? Salamat, Jung Jong-seok. Gusto mo bang turuan kita kung paano sila talunin? Hindi. Nagbalik ang oras sa kasalukuyan. Nakatanggap si Jo Pil-doo ng anonymous na video. Ang taong nasa video ay si Park Chan-young, 25 taon na ang lumipas. Jo Pil-doo, formal akong humihingi ng tawad sa iyo. Jo Pil-doo, tulungan mo ako. Sa sandaling iyon, nakatali na si Park Chan-young sa yate ni Hwang Kyung-min. Ngunit hindi agad siya parurusahan ni Hwang Kyung-min. Para sa mga taong tulad niya, walang saysay kung mamatay agad sila. Ang totoong saya ay nasa dahan-dahang pagpapahirap. Mahinang nagmakaawa si Park Chan-young kay Hwang Kyung-min na patawarin siya at sinabing maaari siyang kumuha ng pinakamahusay na abogado upang bawasan ang sentensya ni Hwang Kyung-min. Hindi sumagot si Hwang Kyung-min. Sa halip, pinapunta niya si Park Chan-young para subukan ang paborito niyang laro noon. Dahil sa karanasan niya sa naunang bully, sa wakas ay naintindihan ni Park Chan-young na hindi biro ang paghihiganti ni Hwang Kyung-min. Ginamit niya ang dalawang kamay niya para gawin ang laro. Nang makita ito ni Hwang Kyung-min, hindi siya nasiyahan. Napakababaw ng parusang ito. Pumunta ang tatlo sa isang convenience store. Bumili sina Jo Pil-doo at Hwang Kyung-min ng ilang merienda, habang lumapit si Jung Jong-seok sa salamin na kabinet at kinuha ang isang maskara ng ulo ng baboy. Inimbita sila ni Jung Jong-seok sa bahay niya. Pagdaan nila, nalaman nila na ganoon pala ang bahay ni Jung Jong-seok. Sirang-sira ang loob at puno ang mga pader ng mga guhit na nagpapakita ng galit at puot. Suot ang maskara ng baboy, sinabi ni Jung Jong-seok sa kanilang dalawa na kung ayaw na nilang mabuli, kailangan nilang sundin ang kanyang mga salita. Ang mga taong iyon ay parang mga aso, habang si Jo Pil-doo at Hwang Kyung-min ay parang mga maskara nilang mababoy na kahit aso ay maaaring ibuli. Kung nais talunin ang malaking tigre, tiyak na kailangan mong maging mas mataas pa sa aso. Sa isang mabilis na kilos, hinugot ni Jong-seok ang isang kutsilyo at sinabi sa kanila, kung gusto mong maging tao, kailangan mong magkaroon ng sandata. Nang makita ang eksenang ito, naramdaman ni Hwang Kyung-min na kakaiba ang atmosfera at gustong umalis. Ngunit si Jung Jong-seok ay lubhang naakit ng mga salita ni Jong-seok. Sinundan nila si Jong-seok sa isang silid. Sa harap ng kuting, sinabi ni Jong-seok sa kanila, ito ang inyong unang hamon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ibinigay niya kay Hwang Kyung-min ang kutsilyo. Si Hwang Kyung-min na likas na mabait ay hindi kayang gawin ito kaya tumakbo siya palabas. Babalik din siya dahil ang pinakakinakatakutan ng tao ay ang maging nag-iisa. Jung Jong-seok, dahan-dahang kinuha ni Hwang Kyung-min ang kutsilyo at lumapit sa kuting. Nang marinig ang malakas na pag-iyak, tinakpan ni Hwang Kyung-min ang kanyang mga tainga. Ngunit ang mga alaala ng pambubuli sa nakaraan ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa huli, nabasag ang pananggalang sa kanyang isipan at bumalik si Hwang Kyung-min. Bumalik sa kasalukuyan, ang sakit ni Jo Pil-doo ay biglang lumala. Nagmakaawa siya kay Hwang Kyung-min na patawarin siya. Sinasabi sa kanya na alam niyang mabait si Hwang Kyung-min at pansamantala lang siyang nabulag ng galit. Narinig ni Hwang Kyung-min ang kanyang walang katapusang daldal, ngunit walang emosyon ang kanyang mukha. Nang makitang hindi gumana ang taktikang ito, umupo siya sa tabi ni Hwang Kyung-min at sinubukang tuksuhin siya gamit ang pera. Lalo pang lumapit si Jo Pil-doo. Naasiwa si Hwang Kyung-min kaya't kinuha niya ang baril at itinutok kay Jo Pil-doo. Binabalaan siyang huwag lumampas sa limitasyon. Sa kabilang banda, naniniwala si Kang Jin-a na masyadong delikado para si Jung Jong-seok sa kasong ito at hindi na siya dapat pang makisali. Ngunit nagpumilit pa rin si Jung Jong-seok. Naniniwalang siya lang ang makakahuli kay Hwang Kyung-min. Ako ang pinakakilala sa kanya. Hwang Kyung-min, ako lang ang makakapigil sa kanya. Napakatahimik. Ano ang napakatahimik? Pinag-aralan ng dalawa ang video na ipinadala mula sa loob ng kwarto. Mukhang nasa loob ng isang mobile home, ngunit may kakaiba. Ang video ay malinaw na gumagalaw, ngunit walang ingay ng sasakyan. Anong sasakyan ang maaaring umugoy kahit hindi gumagalaw? Siguro nasa isang yete. Kaya, agad na nagsimulang mag-imbestiga ang mga tauhan. Sa buong Seoul, tanging ang Han River lang ang may tubig. Mukhang nakadaong ang bangka sa isang pantalan. Sa kabilang banda, may dalawang lalaki na nagpapakasaya sa bar. Nais ng lalaking ito na lumipat ng lugar dahil hindi sapat ang V at biglang nawala ng kuryente na sinundan ng pambubugbog. Pagkatapos, ang dalawa ay isinilid sa isang taxi. Napag-alaman ng pulis na kailangan nilang pigilan ito, ngunit ang mga kidnapper ay isang walang habas na gang. Binaliwala nila ang pulis at umalis sa kanilang sasakyan. Gayunpaman, lahat ito ay ayon sa plano ni Hwang Kyung-min. Dahil ang dalawang lalaking ito ay mga tauhan ng tigre noong kanilang kabataan. Sila rin ay kasabwat sa pambubuli sa tatlong iyon. May naisip na ideya si Hwang Kyung-min. Gusto niyang maglaro ng question and answer game kasama si Jo Pil-doo. Kapag mali ang sagot, ilalabas ang video. Tinanong ni Hwang Kyung-min si Jo Pil-doo kung ang kanyang mga tauhan ay baboy o aso. Nag-isip sandali si Jo Pil-doo at sinabing aso. Tiyak na aso dahil ang baboy ay hindi marunong dilaan. Akala niya ay tama ang kanyang sagot, ngunit hindi niya alam na kahit anong sagot niya ay mali pa rin. Umiti si Kim Min-seok at naglabas ng pangalawang tanong. Naglabas siya ng Rubik's Cube at tinanong si Jo Pil-doo, naalala mo ba kung sino iyon?
Ngunit halatang hindi naaalala ni Joe Pilduo. Nag-isip siya ng matagal at sa wakas ay naalala niya. Ito ay pagmamay-ari ng kuya ko noong high school. Kaya pala, mayroon pa silang isang malaking boss sa itaas. Lahat sila ay senior sa 3 taon at napakayabang at mayroon pa silang social background. Kahit si Joe Pilduo ay sumunod lang sa kanilang utos. Sampalin niyo ang isang ito, lakasan ninyo. Ang pangatlong tanong, naaalala mo ba si Jong Seo? Naalala ni Joe Pilduo na noong tinawag niya ang mga senior para ipagyabang ang sarili, ang buong klase ay tahimik. Si Jong Seok lang sa sulok ang naglalaro ng basketball sa kanyang kamay na may hindi nasisiyahang mukha. Ngunit hindi niya inaasahan na kilala rin ng mga senior ang taong ito. Kaya't umalis na lang sila ng may sama ng loob. Ayusin mo yan. Pagkatapos noon, binubuli ni Joe Pilduo ang pinakamahina, si Hwang Kyung-min. Sinisigawan siya sa sulok para ibuhos ang kanyang galit kay Jong Seo. Gaya ng inaasahan, hindi na nakaupo si Jong Seo. Binitawan niya ang kamay ni Joe Pilduo at walang nagawa si Joe Pilduo. Pagkatapos ay nagkagulo. Naglaban ang grupo, ngunit sa huli ay hindi nila natalo si Jong Seo. Malungkot siyang lumuhod at nagmakaawa ng tawad kay Hwang Kyung-min. Ang paggunita sa kabataan ay napakasaya. Hindi ko kayo bibigyan ng kapayapaan. Patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Alam kong nagkamali ako. Patawarin kaya ni Hwang Kyung-min si Joe Pilduo. Sa kabilang banda, ang mga tauhan ay itinapon sa pantalan. Nakita nila si Hwang Kyung-min. Akala nila ay nakatagpo sila ng isang mabuting tao para hingan ang tulong. Ngunit hindi nila inaasahan na si Hwang Kyung-min pala ang kumidnap sa kanila. Palapit na ang pulis at may iba pang plano si Hwang Kyung-min. Ang mga kasama niya ay hindi pa nakakatanggap ng tawag at tapos na ang pag-edit ng video sa forum at pinindot na nila ang confirm. Samantala, nakita na ng mga kasamahan ni Joe Pilduo sa ospital ang post. Sa kabilang banda, ang mga tauhan ay itinapon sa kwarto ni Joe Pilduo. Si Joe Pilduo ay nawalan na ng malay sa sobrang takot. Pagkagising niya, nakita niyang iniwan ni Hwang Kyung-min ang kanyang telepono at baril. Sa sandaling iyon, tumawag ang direktor ng ospital at biglang nakaramdam siya ng masamang pakiramdam. Gusto kong ibunyag. Ang assistant professor sa departamento ng surgery ay nalulula sa harina. Ang susunod ay ang bagyo mula sa pamilya. Ito ang mas masakit pa sa kamatayan para sa isang taong laging nagpapahalaga sa kanyang reputasyon. Ang aking buhay ay talagang makulay. Naiisip na makukulong siya at madadamay ang kanyang pamilya. Naintindihan na ngayon ni Joe Pilduo kung ano ang desperasyon. Tinitigan niya ang baril na iniwan ni Hwang Kyung-min sa mesa at naintindihan niya. Nang dumating ang pulis, narinig lang nila ang nakakatakot na sigaw ng dalawang lalaki. Pagdating ni Jong Seok sa kabinang bangka, nakita lang niya na wala na si Joe Pilduo. Sa mesa ay may Rubik's Cube na may dugo. Kasama ang mga nangyari noon, malinaw na sadyang ginawa ito ni Hwang Kyung-min para kay Jong Seok. Nang makita ito ni Jong Seok, kailangan mo ring sumama sa amin. Mula sa pagkamatay ng unang nambubuli hanggang sa pagkamatay ni Joe Pilduo, unti-unting luminaw ang mga pangyayari sa isipan ni Jong Seok. Ang mga nakabaon na alaala ni Jong Seok ay nagbukas din na naglagay kay Jong Seok sa isang estado ng pagkalito tulad ng kay Hwang Kyung-min dati. Pumunta si Jong Seok sa tabing ilog upang mag-isip-isip. Ngunit ang boses ni Jong Seok ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan. Jong Seok, alalahanin mo. Si Jong Seok ay tumakas na parang baliw. Nang magising siya, napagtanto niya na sa pagkalito, tumakbo siya sa silid ng counseling na madalas puntahan ni Hwang Kyung-min. Nag-alay ng simpatya ang doktor sa mga nangyari kay Hwang Kyung-min. Sa katunayan, si Hwang Kyung-min, isang taon na ang nakalilipas, ay hindi sinasadyang na-activate ang kanyang psychological defense mechanism. Hindi na siya nagkukwento tungkol sa kanyang sakit tulad ng dati. Hindi na siya nagbabahagi ng kanyang damdamin kaninuman. Sa bawat pagpunta niya sa klinika, tumataas lang ang dosage ng gamot niya at tila nababalot na siya sa ilusyon. Sa pagdinig nito, napagtanto ni Jong Seok na baka mayroon siyang schizophrenia tulad ni Hwang Kyung-min. Nang umalis siya, humingi siya sa doktor ng ilang gamot. Nakita ng doktor na malala ang kondisyon ni Jong Seok at binalaan siya na kung kausapin siya ng ilusyon, huwag niya itong papansinin maliban sa pag-inom ng gamot. Ito ay maglalagay lang sa kanya sa isang mapanganib na sitwasyon. Lumabas si Jong Seok at uminom ng gamot. Kahit na bumuti ang pakiramdam niya, mayroon pa siyang ibang problema na naghihintay sa kanya pagbalik niya sa istasyon ng pulis. Noong nakaraan, kinuha ni Hwang Kyung-min ang baril ni Jong Seok at iniwan ito kay Joe Pilduo. Kaya naganap ang pagpapakamatay ni Joe Pilduo. Ang pagkawala ng baril ay isang seryosong bagay para sa pulis. Dahil sa kamakailang pag-ugali ni Jong Seok, malinaw na hindi na siya pinagkakatiwalaan ni Kang Jin-a. Ang pagkawala ng baril ay nagtago ng maraming palatandaan at higit sa isang beses na nakatakas si Hwang Kyung-min mula sa anumang anggulo, si Jong Seok ay labis na kahinahinala. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakuha ng pulis ang imahe ni Hwang Kyung-min sa pamamagitan ng kamera. Ito ay nasa isang taxi parking lot na napapalibutan ng mga sasakyan ng kumpanya ni Hwang Kyung-min sa makatuwid. Agad na pinansin ng pulis ang kumpanya ng taxi ni Hwang Kyung-min. Pumunta sila sa kumpanya ni Hwang Kyung-min at sinabing, "Sumama ka sa akin." Tila handa na si Park Chan-young. Dinala siya ng pulis. Sa harap ng sunod-sunod na tanong mula sa pulis, si Park Chan-young ay nanatiling kalmado at pambihirang makatwiran. Hindi niya ibinunyag ang anumang mahalagang impormasyon. Nagulat ang pulis nang malaman nila na si Park Chan-young ay dating pulis at hindi lang basta pulis, kundi hepe pa ng homicide squad. Noong araw, may minamahal na pamangkin si Park Chan-young na nagngangalang Jae-hyun. At si Jae-hyun ay biktima rin ng pambubuli sa paaralan. Tulad ni Hwang Kyung-min, ang kaibahan lang ay hindi sinabi ni Jae-hyun kay Park Chan-young.
Alam ni Kang Jin-ah ang tungkol dito. Tahimik niyang tiniis ang lahat. Sa huli, nang mawalan siya ng pag-asa, pinili niyang wakasan ang kanyang buhay. Simula noon, nakahiga na lang siya sa malamig na kama, naging isang vegetative state. Malungkot si Park Chan-young ngunit hindi niya iniwan ang kanyang pamangkin. Binayaran niya ang napakataas na gastos taon-taon at mabilis siyang naubusan ng pera. Sa sandaling ito, may lumitaw na isang tagapagligtas na nagbayad ng lahat ng gastos. Dahil si Park Chan-young ay sumali sa kumpanya ng taxi ni Hwang Kyung-min ilang taon na ang nakakaraan at naging tapat sa kanya. Ang tagapagligtas na iyon ay tiyak na si Hwang Kyung-min. Sa kabilang banda, dumating si Kang Jin-ah sa parking lot. Naaalala ang gabing iyon sa parking lot. Ang mga kilos ni Jung Jong-seok ay talagang kahina-hinala, kaya't kinuha niya ang dashcam ng kotse noong araw na iyon. Sa surveillance video, ibinigay ni Hwang Kyung-min kay Jung Jong-seok ang isang bagay. Pagkatapos ng pag-zoom in, nakita niya na ito ay isang litrato ng tatlong tao. Ito ang tatlong matalik na magkaibigan noong high school. Mukhang mayroon pang ibang kaibigan si Jung Jong-seok bukod kay Hwang Kyung-min. May kaugnayan kaya ito sa kaso. Tinanong ni Kang Jin-ah si Jung Jong-seok sa telepono, ngunit tumanggi si Jung Jong-seok. Naging yelo ang puso ni Kang Jin-ah. Wala siyang sinabi, basta na lang niya pinatay ang telepono. Hindi na siya nagtitiwala kay Jung Jong-seok. Siya lang ang makakapaglinaw sa lahat ng ito. Lumingon siya at hinanap ang kaklase ni Jung Jong-seok noong high school, si Park Chan-young. Hindi siya kilalang tao sa klase, ngunit marami siyang alam. Naalala ni Park Chan-young ang araw na iyon nang makipaglaban sila kay Jo Pil-doo at sa mga nambubuli. Upang sanayin ang tapang ng dalawa, hinamon sila ni Jung Jong-seok. Ngunit si Hwang Kyung-min ay duwag at hindi sanay sa ganoong bagay. Si Jung Jong-seok naman ang kumuha ng sinturon. Nag-alinlangan si Jung Jong-seok ng matagal. Naaalala ang mga salita ni Jong-seok. Nagpa siyang ayaw niyang maging baboy para binubuli. Nang akmang gagawin niya ito, dumating ang mga senior sa ikatlong taon at hindi lang nailigtas ang dalawang nambubuli, kundi sinabihan pa si Park Chan-young na tawagin ang kanilang homeroom teacher. Gaya ng inaasahan, nang makita ng guro na binububuli si Jo Pil-doo, ang guro ay lubhang nagalit. Hindi na niya inalam ang sanhi at epekto at nagpa siya siyang binuli ng tatlo si Jo Pil-doo. Tinawag ng homeroom teacher ang mga magulang ng mga estudyante sa opisina. Ang mga ina ni Hwang Kyung-min at Jung Jong-seok ay lumuhod at nagmakaawa sa guro at ama ni Jo Pil-doo na huwag paalisin ang kanilang mga anak sa paaralan. Si Jong-seok, na walang magulang, ay nakatayo lang doon, nag-iisa. Hinarap niya ang ama ni Jo Pil-doo na sinampal siya ng paulit-ulit. Sino ka para saktan ang anak namin? Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking gulo noon. Sa huli, si Jong-seok ay naging tagapagsimula ng insidente at pinarusahan ng 2 linggong suspension. Alam mo ba kung nasaan si Jong-seok ngayon? Nag-alinlangan sandali si Park Chan-young na parang may naalala siyang kakilakilabot. Umalis na siya. Sa harap ng lahat ng guro at estudyante sa paaralan, tinapos niya ang sarili niyang buhay. Ang mga masaya ay ginagamit ang kanilang pagkabata upang pagalingin ang kanilang buhay. Ngunit ang mga malungkot ay ginagamit ang kanilang buong buhay upang pagalingin ang kanilang pagkabata. Ngunit gaano karaming tao ang kayang tiisin ang matinding kalungkutan ng pagkabata? Ang insidente ni Jae-hyun ay nagpasakit kay Park Chan-young, kaya tumakbo siya sa paaralan at binugbog ang mga magulang ng nambubuli. Ngunit sinabi ng magulang, hindi ba't hindi lang naman ito naunawaan ng bata? Naglaro lang naman sila. Gaya ng inaasahan, karamihan sa mga nambubuli ay hindi naniniwalang may problema sila. At sa sandaling iyon, isang lalaki ang nakasaksi sa lahat. Sa panahong iyon, si Hwang Kyung-min ay isang accountant. Nakita niya si Park Chan-young sa gate ng paaralan. Ako si Hwang Kyung-min, ang accountant na nag-audit ng Dongwoo Shipping. Naalala ni Hwang Kyung-min ang kanyang mga karanasan at naramdaman niya ang matinding emosyon. Ibinigay niya kay Park Chan-young ang isang tumpok ng mga dokumento. Ito ang ebidensya ng pag-iwas sa buwis ng mga magulang ng nambubuli. Kung ipapadala ang nambubuli sa Juvenile Detention Center, babalik lang siya sa kanyang mga magulang sa loob ng wala pang 1 buwan. Paano naman si Jae-hyun na nakahiga sa kama? Nang makita ni Park Chan-young ang folder na inihagis ni Hwang Kyung-min sa kanya, sa una ay hindi siya naniwala kay Hwang Kyung-min. Hanggang sa sinabi ni Hwang Kyung-min ang kanyang pagkabata, sa wakas ay naintindihan ni Park Chan-young ang kanyang intensyon. Sa sandaling ito, ang dalawa ay nagkaisa dahil sa kanilang galit sa mga nambubuli. At si Hwang Kyung-min, sa ilalim ng pagsasanay ni Park Chan-young, ay nagkaroon ng isang talagang malakas na puso. Bumalik sa kasalukuyan, gusto ni Kang Jin-ah na magtanong patungkol kay Jong-seok. Naging tense si Park Chan-young, hindi makapagsalita. Ang tanong na ito ay napakahirap. Ngayon ay tiyak na ni Kang Jin-ah na ang insidente ay may malaking kaugnayan kay Jong-seok. Sige, dahan-dahan ka. Opo. Sa sandaling iyon, tumawag si Jung Jong-seok. Bibigyan sana siya ni Kang Jin-ah ng huling pagkakataon. Ngunit nang marinig niya na tahimik pa rin si Jung Jong-seok tungkol kay Jong-seok, hindi na siya nakatiis at pinatayan niya ang tawag. Tumuloy siya sa susunod na lokasyon. Hinanap niya ang ina ni Jong-seok. Tulad ng ibang mga ina, mahal din ng ina ni Jong-seok ang kanyang anak. Ngunit bilang isang ina na iniwan ng kanyang asawa, hindi niya kayang bigyan ng mas maraming pagmamahal si Jong-seok. Ang kanyang mataas na inaasahan at mahigpit na pagtuturo ay nagmula sa kanyang pagtatrabaho bilang waitress upang tustusan ang kanilang dalawa. Naglabas siya ng isang
litrato. Hindi niya alam kung bakit nandoon si Park Chan-young. Mayroon ding suicide note si Jong Seok. Mula sa nilalaman, mukhang gusto talaga ni Jong Seok na umalis na. Napakalakas ni Jong Seok noon. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya para gustuhin niyang wakasan ang kanyang buhay? Sa kabilang banda, nasaksihan ng dalawang tauhan ni Jo Pil-doo ang pagpanaw ni Jo Pil-doo na nagpaliwanag sa kanila kung ano ang karma. Talagang natatakot ako. Tumalsik ang dugo ni Jo Pil-doo sa mukha ko. Jong Seok, kasalanan namin ito. Nakita mo rin ang cube, hindi ba? Kanino iyon? Tinatanong kita, kanino ang cube? Nakikita ang kanyang mukha na humihingi ng tawad sa Diyos. Hindi ko alam kung gaano karaming masasamang bagay ang nagawa ko. Patawarin mo kami, mas masahol pa sa kamatayan ang kanilang buhay. Natuklasan ng pulis ang ilang impormasyon tungkol kay Jae-yoon. Napansin nila na sa ganitong mga kaso ng pambubuli sa paaralan, ang mga karaniwang reporter ay nagsusulat ng napakapormal. Tanging isang reporter lang. Napakasigasig niya sa pag-uulat tungkol sa mga naugnay na bagay at may malalim na pag-unawa sa pinsalang dinanas. Nang banggitin ng nakikipagtulungang pulis ang pangalan ng reporter, nagpakita si Dong Seok ng hindi makapaniwalang ekspresyon dahil ito ay walang iba kundi ang dating high school student council president at ang tikuya ng mga nambubuli, ang class president na si Kim Jong-bin. Naalala ni Dong Seok ang tanyag na figura na ito, nasaksihan nila kung paano binigyan ng aral ni Kim Jong-bin ang dalawang lalaking laging malakas, ngunit wala man lang lakas ng loob na lumaban. Wala kang kwenta, gago ka. Iniwan ni Jeong-min ang Rubik's Cube sa eksena. Maaari bang ibig sabihin nito na si Kim Jong-bin ang susunod na target? Ngunit nang makita ng mga pulis si Kim Jong-bin, hindi nila inaasahan na naiiba ang pagkakataong ito sa lahat ng iba pa. Ikaw ba si Jong Seok? Tulad ng sinabi ni Hwang Jeong-min, talagang dumating ka. Anong relasyon ng lalaking ito at ni Hwang Jeong-min? Siya kaya ang susunod na target ni Jeong-min? Naalala nila noon, nakuha ni Park Chan-young ang listahan ng mga nang-aapi para kay Jeong-min. Nasa listahan ang pangalan ni Kim Jong-bin. Ngayon, si Kim Jong-bin ay naging isang reporter. Masigasig siya sa pag-uulat tungkol sa karahasan sa paaralan. Bukod pa rito, nilapitan niya si Park Chan-young upang panayamhin ito tungkol sa sitwasyon ni Jae-yoon. Nagkasama silang dalawa at nakilala ang dating maton na si Kim Jong-bin. Ngayon, mukha siyang isang mabait na binata. Nang banggitin ang kamalayan sa karahasan sa paaralan, nagpakita si Kim Jong-bin ng seryosong mukha. Sinabi niya sa kanila na ang dahilan kung bakit hindi siya tumitigil sa pagsusulat ng mga artikulo ay upang mailantad sa publiko ang mga biktima at ang katotohanan ng insidente. Naiintindihan ni Jong Seok ang kasamaan ng kalikasan ng tao, kaya't natural lang na hindi siya naniniwala na ang mga masasamang tao noon ay magiging mabuti ngayon. Nilalaro niya ang kanyang balisong, sinusuri ang bawat salita at kilos ni Kim Jong-bin hanggang sa inilabas ni Park Chan-young ang isang video ni Jae-yoon. Iyon ay isa sa ilang masasayang sandali ni Jae-yoon. Ang malinaw na boses ng babae ay muling nagdulot ng sakit kay Park Chan-young. Nalungkot din si Kim Jong-bin ang sabihin ang dahilan ng kanyang hilig sa pag-ulat. Dati rin akong nambubuli sa school at sa huli, may kaklase pang ang pumanaw. Pagkarinig sa mga salitang ito mula kay Kim Jong-bin, napagtanto ni Jeong-min na iba siya sa mga naunang nang-aapi. Naaalala niya ang bawat pangalan ng mga nasaktan niya at laging nabubuhay sa pagdurusa at nais niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang mga katulad na insidente. Sa wakas, ibinaba ni Jeong-min ang kanyang depensa at nang malaman ng lalaki na siya si Hwang Jeong-min, lumuhod siya sa lupa at nagsimulang magsisi. Lahat ng tao ay gawa sa laman. Hindi napigilan ni Kim Min Seok ang maantig sa lahat ng ito. Sinabi niya sa lalaki na ang pinakamahusay na paraan ng kabayaran ay ang linawin ang dahilan ng pagpanaw ni Cheol at ipaglaban ang hustisya para sa kanya sa lipunan. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon na magkita sila ni Jong Seok ngayon. Pagkatapos, taos-pusong humingi ng tawad ang lalaki kay Jong Seok. Ngunit nang tanungin tungkol sa dahilan ng pagpanaw ni Cheol, si Jong Seok ay tila nairita sa tuwing naririnig ang pangalan ni Cheol na parang ang pagpanaw ni Cheol ay hindi maipaliwanag na koneksyon sa kanya. Lasing na umuwi si Jong Seok at nakatanggap ng tawag mula kay Jeong-min. Hinikayat siya ni Jeong-min na sabihin ang katotohanan tungkol sa pagpanaw ni Cheol. Ngunit si Jong Seok ay parang isang porcupine, ayaw magsalita. Unti-unting nawawalan ng malay ang kanyang isipan at nagpakita muli sa harap ng kanyang mga mata ang ilusyon ni Cheol. Isang hapon, tinawag ang mga estudyante sa playground, tanging si Cheol lang ang umakyat sa rooftop. Tumayo siya sa upuan, binuksan ang kanyang mga braso at gumawa ng libingan para sa sarili niya. Ang anino ni Cheol ay parang multo na bumabalot kay Jong Seok na naging dahilan upang mawalan ng kontrol ang sasakyan. Nagawa lamang ni Jong Seok na ipasok ang sasakyan sa tunel. Ngunit ang anino ni Cheol ay parang hindi matahimik na espiritu. Nakatayo lang siya roon na parang may nais siyang sabihin. Sa gabi, sinuri ni Jin ang isang bagay mula sa suicide note ni Cheol nang biglang makatanggap siya ng tawag mula sa nanay ni Cheol. Hindi raw si Cheol ang nagsulat ng suicide note. Dahil hindi sulat kamay ni Cheol ang sulat, walang naniwala sa akin noon. Pumunta si Jin sa laboratorio para sa pagsusuri at nalaman na ang sulat kamay ay hindi talaga kay Cheol. Gayunpaman, ang sulat kamay sa likod ng litrato ng 4 na tao at ang sulat kamay sa suicide note ni Cheol ay tinukoy na isinulat ng iisang tao. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. Sa kabilang banda, pumunta si Park Chan-young sa balkonahe para manigarilyo, tila may naalala. Mag-isa siyang nagmaneho patungo sa ilalim ng bahay. Tila ang pagpanaw ni Cheol ay malaki ang kinalaman kay Park Chan-young. Binuksan ni Park Chan-young ang isang
isang website na puno ng mga video ng pisikal na karahasan, kasama na ang mga baliw na komento mula sa mga netizen. Tuwang-tuwa si Park Chan-young ng gabing iyon. Dahan-dahan siyang nag-click at tumanggap ng isang assassination mission. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya pa alam na may malaking problema na pala siyang kakaharapin. Nakita ni Jeongmin ang lahat mula sa ibaba at akmang pupuntahan si Park Chan-young, ngunit nakasalubong niya ang nagpapatrolyang pulis. Nahulog ang seringe sa kanyang kamay na nakakuha ng atensyon ng pulis. Sa pamamagitan ng bintana ng kotse, nakilala nila si Jeongmin na nagbukas ng pinto. Kinailangan ni Jeongmin na umalis muna. Sa simula, maganda ang relasyon ng grupo ni na Jeongmin kay Park Chan-young, kaya bakit sila nagkahiwalay? Sa totoo lang, si Park Chan-young ay isang baliw na mula pa noong bata siya. Noong high school, nagbebenta na siya ng mga videotape para magkaroon ng panggastos. Ngunit sa araw na iyon, malas na nakita siya ng mga maton. Ginawa siyang katawa-tawa ng dalawang maton at pagkatapos ay ginawa siyang alipin. Alipin? Sige, gawin mo lang ang trabaho namin. CJ, sa huli, kinuha nila ang panggastos ni Park Chan-young. Sa pagkakita sa pambubuli kay Jeongmin, naging mas matapang siya. Dahil sa pagsasanay ni Cheol, naglakas loob siyang harapin ang harapan ang mayaman na class president. Huwag mong sagutin ang class president. Sa harap ng biglaang sampal, hindi makapaniwala si Jeongmin sa papuri ng class president, lalong naging mayabang si Park Chan-young. Tila nakalimutan na niya ang pagkakaibigan nila ni Jeongmin at Chung Jong-seo. Para sa kanya noon, isang karangalan ang makakapit sa pinakamakapangyarihang class president. Ano ba naman ang kaibigan? Sinundan ni Jeongmin si Park Chan-young sa sinehan. Sinundan si Park Chan-young sa isang hall. Ngunit, si Park Chan-young ay tila kinakabahan at nasasabi. Pagkalipas ng ilang minuto, hawak ni Park Chan-young ang isang malaking pala at dahan-dahang lumapit sa lalaki sa harapang hilera at walang pag-aatubiling pinatay ang lalaki. Kahit si Jeongmin na nakakita sa brutal na eksena ay nakaramdam ng pagkasira ng sikmura. Wala siyang magawa kundi ang tumakas mula sa eksena. Umupo siya sa sasakyan at nag-log in sa dark web at nakita niyang mabilis na na-upload ang eksenang ito sa internet. Kinagiliwan ito ng mga patay gutom. Ang hamak niyang buhay ay dapat na ako ang tatapos. Sa kabilang dako, dumating si Jin-a sa opisina ni Jung Jong-seo. Nais niyang hanapin ang sulat kamay ni Jung Jong-seo upang kumpirmahin kung kanino talaga ang sulat. Ngunit aksidente siyang nakabangga kay Jung Jong-seo. Bagamat galit na galit si Jung Jong-seo, tinanong siya ni Jin-a kung bakit tahimik siya tungkol kay Cheol. Halatang nabigla si Jung Jong-seo. Sinabi lang niya na walang kinalaman ito sa kaso. Ngunit alam ni Jin-a sa kanyang puso na ang pinagmula ng lahat ng ito ay tiyak na nagmula sa sulat na ito. Ang dalawa ay may kani-kanilang pananaw. Sinabi ni Jin-a na patuloy siyang mag-imbestiga. Kailangan kong mahanap ang eksaktong pinagmula ng kaso. Alam din ni Jung Jong-seo na mali siya, kaya hindi siya naglakas loob na magsalita pa. Sa sandaling ito, nakatanggap sila ng tawag mula sa istasyon ng pulisya. Nagpakita na si Hwang Jeongmin. Agad na kumilos si Jung Jong-seo habang palihim na pumunta si Jin-a sa counseling room. Nakuha niya ang sulat kamay ni Jung Jong-seo. Sa kabilang banda, palihim na nakarating si Jeongmin sa bahay ni Park Chan-young. Nakita niya na mahilig pa rin itong magpalit ng mga videotape tulad noong bata pa siya. Ang kaibahan lang ay tila mas gusto na niya ngayon ang mga mas matitinding bagay. Nang buksan ang kabinet, punong-puno ito ng marahas na kagamitan. Bukod pa rito, may malaking natuklasan si Jeongmin. Si Park Chan-young ay hindi lang isang ordinaryong netizen, kundi ang tagapagtatag ng dark website. Na patuloy na hinahanap ng pulisya. Si Park Chan-young, na nasisiyahan pa rin sa kanyang naranasan, ay nakasalubong ang dalawang janitor. Kung sasampalin mo ang lalaking ito, bibigyan kita ng 200,000 won. Hindi, salamat. Nang masayang makauwi si Park Chan-young, sa wakas ay napansin niya na may mali. Nang buksan niya ang kabinet, nawala ang mga kagamitan ng walang bakas. Agad niyang binuksan ang computer at nalaman na may gumamit ng kanyang AC para magpadala ng utos sa mga netizen na tugisin siya. Kapag nagtagumpay sila, makukuha nila ang lahat ng videotape niya. Tama, lahat ng ito ay gawa ni Jeongmin. Ang mga netizen sa paligid ay tuwang-tuwa sa balitang ito. Sino? Lahat sila ay nagpahayag na agad silang kikilos. Bago pa siya makatakas, may sunod-sunod na katok na sa pinto. Takot na takot si Park Chan-young. Mahigpit lang siyang nakakapit sa doorknob. Napakaraming tao na ang sinaktan at pinahirapan niya, ngunit hindi niya naisip na darating din ang araw na ito sa kanya. Nais niyang tumawag sa pulis, ngunit naisip niya ang kanyang pagkakakilanlan na baka mas masahol pa kung mahuli siya ng pulisya. Nang dumating si Jung Jong-seo, nakita niyang nakatali na si Park Chan-young. Ngunit sa kasamaang palad, si Jung Jong-seo ay itinuring din ng mga netizen bilang kalaban na tatanggap ng gantimpala. Wala siyang magawa kundi sumali sa larong ito na puno ng emosyon. Ang isa sa kanila ay sumugod kay Jin-a na may dalang kutsilyo. Pulis ako, walang gagalaw, hulihin ninyo ang taong iyan. Habang tumatawag ang pulis para sa ambulansya, tumawag si Jeongmin at sinabi kay Jung Jong-seo na si Park Chan-young ang nagtatag ng Dark Knight. Sa sandaling iyon, nakatali na si Park Chan-young sa kotse ng mga panatiko. Mga bobo kayo, ako si Si. Kung ikaw si Hee, ako naman si Kim Jong-un. Pagkatapos nilang patumbahin si Park Chan-young, nagpadala ang lalaki ng mensahe sa Si para pumunta sa lugar na napagkasunduan. Nasa kamay ni Jeongmin ang lahat. Nang magising si Park Chan-young, napaliligiran siya ng mga kagamitang pamilya
pamilyar sa kanya. Ang kaibahan lang, siya ang naging biktima sa pagkakataong ito. Kinuha ni Jeongmin ang isang bag at inilabas ang mga bunga ng kanyang paggawa sa loob ng mga taon. Mukhang hindi pa rin nakikilala ni Park Chan-young si Jeongmin. Sa kabilang dako, nakuha ni Jin-a ang notebook ng 3 tao. Batay sa ekspresyon sa mukha ni Jin-a, tila komplikado ang resulta. Sino kaya ang sumulat ng suicide note? Nang araw na iyon, dahil absent si Cheol, hinanap siya ng grupo ng mga bully. Aha, narito pala nagtatago ang mga duwag. Kinuha nila ang taser ni Park Chan-young at paulit-ulit na nilalaro si Jung Jong-seo. Ang mga mukha nila ay puno ng tuwa. Biglang bumagsak sa kanilang paanan ang isang baseball. Bago pa sila makakilos, anong nangyayari? Sinugod ni Cheol ang class president at si Park Chan-young, pagkatapos ay tumakbo upang ipagbigay alam sa homeroom teacher. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-atubili ang homeroom teacher dahil mismong kahapon, pumunta si Cheol sa bahay niya. Nasaksihan ni Cheol mismo na naghanap ng prostitute ang homeroom teacher at ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang kanyang ina. Homeroom teacher, nakakatakot ang batang ito. Alam niyo ba kung sino ang babaeng kasama ninyo kanina? Pinaupo ninyo ang nanay ko sa tabi ninyo. Naalala ang babala ni Cheol, nagpa siya ang homeroom teacher na baliwalain ito sa pagkakataong ito. Sa halip, sinigawan niya si Park Chan-young. Nang makita ng mga bully sa paaralan na hindi sila makakatalo, humingi si Cheol ng tulong sa mga senior sa 3rd year. Nang sumugod sila, nakita nila ang class president na nakahandusay at tinatanggap ang parusa. Dumarami na ang mga nanonood. Sumugod ang mga lalaki para atakehin si Cheol. Sa pamamagitan ng kanyang mabilis na pagsipa at walang takot na galaw, nagulat si Cheol sa mga senior. Makinig kayong mabuti. Mula ngayon, lilikha ako ng isang tunay na nakakatakot na panahon ng high school para sa inyo. Nanalo si Cheol. Hindi lang siya nanalo para sa sarili niya, kundi para na rin sa lahat ng iba pang biktima ng pambubuli. Habang tinatamasa nila ang paghanga, isang balita ang muling nagbalik kay Cheol sa impyerno. Pagbalik sa kasalukuyan, lubos na naintindihan ni Jin-a ang kalagayan ni Jung Jong-seo. Nagdurusa siya mula sa malubhang paranoia. Para mapatatag ang kalagayan ni Jung Jong-seo, binigyan niya ng gawain ang kanyang mga nasasakupan sa ospital. Bakit hindi niyo ako pinapayagang lumabas ng kwarto? Bakit nandito ang mga tao ninyo? Kung ayaw mong mawala ang minamahal mong general, gawin mo ang sinasabi ko. Bukod pa rito, naimbestigahan mo na rin na sulat kamay ni Jung Jong-seok ang huling habili ni Cheol. Si Jung Jong-seok ba talaga ang gumawa nito kay Cheol? Sa pag-imbestiga ni Jin-a sa buong proseso, hindi niya inaasahang natagpuan niya ang sikretong base ni Jeongmin. Natagpuan niya ang talaarawan ni Jeongmin na naglalaman ng lahat ng nakakagulat na katotohanan. Pagbabalik tanaw sa nakaraan, nakita niya ang kanyang anak na umuwi na puno ng sugat sa mukha. Ang ina ay walang pakialam kung bakit nasaktan si Jeongmin. Ikaw ba ang asawa ni Kim Jin-seo? Mangyari na sumama ka sa amin sandali. Sa totoo lang, may malungkot na pamilya si Jeongmin. Lumabas ang tatay niya para magtrabaho at ang nanay niya ay naging hostess. Naniniwala sila na isang araw, uuwi ang tatay, ngunit ang natagpuan lang nila ay isang malamig na katawan. Hindi inakala ni Cheol na ang tatay na mahal siya ay babalik sa ganoong kalagayan pagkaraan ng maraming taon. Mula sa araw na iyon, gumuho ang kanyang kalooban. Sa kabilang dako, nag-aalala ang grupo ng class president tungkol sa sitwasyon ni Cheol. Ang kanyang pag-iral ay tiyak na nagpagulo sa kanilang posisyon. Si Park Chan-young naman, para makapaninghot sa class president, ay nakaisip ng paraan, pumunta siya sa homeroom teacher. 4 na araw ang lumipas at bumalik si Chon sa klase. Chon, dapat mag-aral kang mabuti, dapat maging matyaga ka sa matuwid na diwa. Naintindihan mo ba? Matapos aliwin si Chon, ang homeroom teacher ay tumalikod at sinabi sa mga estudyante ang dahilan ng pag-alis ni Chachandra. At hiniling sa mga kaklase na aliwin din si Chon. Ang class president ang unang tumayo, Chon, kaya mo yan. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Sa oras na ito, tumunog ang loudspeaker ng paaralan, inaanunsyo ang pag-alis ni Chachon. Isa-isang dumating ang mga yakap mula sa mga kaklase na naging dahilan upang si Chon, nakakabuo pa lang ng kanyang kredibilidad, ay maging target ng awa. Hindi na kinaya ni Chon. Napakadusta ninyong mga tao. Mga gago kayo. Magpakamatay ka na. Binagsak niya ang mga gamit sa mesa at umalis sa klase. At ito ang gusto ng grupo ng class president. Umalis na ang bayani sa entablado. Ngunit hindi ganoon kadaling talunin si Chon. Sa gabi, natagpuan ni na Dong-suk at Jimin si Chon sa kanilang tagpuan. Tila nakabawi na si Chon. Inalok pa niyang magpa-picture silang tatlo. Bakit magpapa-picture? Gusto kong magpakamatay ng hayagan. Nagulat ang dalawa nang marinig ito. Sa oras na iyon, hindi nila lubos na maintindihan ang nararamdaman ni Chon. Alam ni Chon na hindi na siya mananalo, kaya naisip niya ang matinding paraan na ito para lang bangutin siya ng mga taong iyon sa hating gabi at isipin siyang parang demonyo. Bagaman hindi ito matanggap ng dalawa, subalit si Chon ay determinadong nagpasalamat sa dalawang kaibigan sa kanilang pakikipagkaibigan at hiniling na patuloy siyang suportahan sa pagpapatuloy ng kanyang buhay. Ngunit mabilis na nagbago ang mga bagay. Si Chon ay bumalik sa bahay na nalulumbay, gustong makita ang kanyang ina. Ngunit aksidenteng nakita niya ang kanyang ina na tumatawag sa telepono at umiiyak. Nalaman ni Chon na ang kanyang ina ay nawala ng pag-asa sa buhay nang malaman na pumanao na ang kanyang ama. Ngunit hindi niya kayang iwanan si Chon na mag-isa sa mundo. Dahil ang kanyang ina ay ganoon magmahal sa kanya, hindi rin niya kayang iwanan ang kanyang ina na nag-iisa. Kaya't si Chon ay nagpunta kay Dong-guk at sinabi sa kanya na nagbago na siya ng plano at ayaw na niyang umalis. Ngunit kailangan pa rin nilang bigyan ng leksyon ang grupo ng mga taong iyon. Bukas pagdating ko sa rooftop, nagkunwari siyang natuklasan ako doon at sumigaw ng malakas. Tinanong ni Dong-guk si
Chon kung bakit dahil sa kanyang ina. Kung wala ako, mag-isa ang aking ina at tila hindi na makakayanan ang buhay. Ngunit sa tingin sa ekspresyon ni Dong-uk, tila may iba siyang iniisip. Naiintindihan ko, gagawin ko ang sinabi mo. Kinabukasan, ayon sa tawag ng homeroom teacher, lahat ay pumunta sa field. Si Chon ay bumalik sa rooftop. Ginawa ang lahat ayon sa kanilang sariling plano. Hindi alam ni Min ang tungkol sa nangyayari, ngunit sa huli ay hindi siya mapakali, kaya sumunod siya. Sa sandaling ito, nakita ni Park Chan-young si Chon sa bubong mula sa playground. Sinundan siya ng tingin ng lahat at sa sandaling iyon, isang pares ng mga kamay ang dahan-dahang nagtulak at ang playground ay agad na nagulo. Pagbalik sa bubong, si Dong-uk at Jeongmin na lang ang natira. Natagpuan ni Jin-ah ang isang notebook sa sikretong base ni Jeongmin na naglalaman ng katotohanan ng nakaraang taon. Kaya't si Dong-uk nga ang nag-reincarnate kay Chon noon. Bago pa man hanapin ni Chon si Dong-uk, nagpunta muna siya kay Jeongmin. Kahit na labis na nanghihinayang si Jeongmin at umaasa siyang itigil ni Chon ang pagpapakamatay sa publiko bukas, naramdaman ni Chon na masyadong malambot si Gilmin. Kaya hindi niya sinabi kay Gilmin ang tungkol sa pagpapalit ng bukas sa isang dula. Pagkatapos noon, hinanap niya si Dong-uk. Ngunit sa puso ni Dong-uk, si Chon ay isang nilalang na may walang hanggang kakayahan. Siya ang Diyos na nagliligtas sa lahat. Siya ay isang Superman, isang bayani. Ako ay isang high school student lamang. Dahil tinulungan niya ang mga tulad ni Dong-uk, nadamay siya at nabuli. Tiniyak sa kanya ni Chon na ito ay isang dula lamang upang takutin ang mga taong iyon. Isang dula lang iyon, di ba? Naman, hindi magiging totoo ang lahat. Nagpangako pa silang dalawa, paglaki mo, maging pulis ka rin tulad ko. Kapag naging matanda na tayo, matatalo natin ang mga masasamang tao. Ngunit pagkatapos noon, naging pulis si Dong-uk, habang si Chon ay nanatiling nasa kanyang kabataan magpakailanman. At ang hindi naisip ni Chon ay, ang taong puminsala sa kanya ay ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. At ang eksenang ito ay nasaksihan mismo ni Jeongmin. Nang tumalikod si Dong-uk, natatakot na nagtago si Jeongmin, hindi siya napansin ni Dong-uk. Si Jeongmin ang tanging saksi sa taong iyon, at ito rin ang totoong dahilan kung bakit nagkaroon ng depresyon si Gilmin. Balik sa kasalukuyan, matagal nang nakalimutan ni Dong-uk ang pagkamatay ni Chon, ngunit dahil sa paglitaw ni Gilmin, ilang beses na na-trigger ang kanyang mga nerbiyos, na sa wakas ay nagdulot sa kanya ng depresyon, at ang imahe ni Chon ay patuloy na gumagambala sa kanya. Hindi na niya gustong mabuli at pahirapan pa. Ayaw na niyang maging pinakahamak na baboy. Sa kanyang puso, parurusahan ng pagkamatay ni Chon ang mga demonyong iyon. Pagkatapos niyang umalis, susumpain niya ang mga demonyong iyon. Chon, hindi ka maaaring sumuko. Dapat kang mamatay at pagkatapos ay mabuhay muli. Ikaw ang Diyos, tutulungan kita. Nagpunta si Jeongmin sa puntod ng kanyang asawa upang makita siya sa huling pagkakataon. Ang mga alaala ay bumalik ng malinaw. Sa wakas ay bumagsak siya. Nararamdaman niyang kaya niyang puksain ang mga kinamumuhiang iyon. Maaari mo ba akong tulungan na kumuha ng ilang sleeping pills? Jeongmin, huminto ka na. Inilagay niya ang singsing ng kasal sa harap ng puntod ng kanyang asawa at humingi ng tawad sa kanya. Nangangahulugan din ito na malapit nang matapos ang kanyang paghiganti. Pagkatapos umalis sa sementeryo, nagpunta si Jeongmin sa bahay ni Chon. May dala siyang backpack. Pagkatapos, formal siyang nagpaalam sa ina ni Chon bago umalis. Sa puso ni Jeongmin, marahil ang ina ni Chon ay si Chon ang tanging taong hindi niya kayang bitawan, at ito rin ang huling bagay na maaari niyang gawin para kay Chon. Ngunit hindi tinanggap ng ina ni Chon ang pera, at sa halip ay nakipag-ugnayan kay Jin-ah. Sinabi ng ina ni Chon na ito ay pera ng pampalubag loob na iniwan ni Jeongmin. Kung tatanggapin ko ang pera, hindi ako makapahinga ng payapa. Umaasa siya na mabibigyan ni Jin-ah ng katarungan si Chon. Kung hindi mahuhuli ang taong iyon, hindi ako makakapahinga ng payapa kahit na umalis na ako. Upang harapin ang sunod-sunod na pagbagsak ni Hwang Jeongmin, nagdaos ang pulisya ng isang panloob na pagpupulong. Ngayon na naging seryoso na ang insidente, bumuo sila ng isang espesyal na task force. Tiningnan ni Dong-uk ang mga pag-aayos ng kanyang mga nakatataas, at maraming iniisip ang pumasok sa kanyang isipan. Walang sinuman ang umasa na si Jeongmin ay magpapakita mismo sa press conference ng istasyon ng pulisya, at aaminin na siya ang may kagagawan sa mga naunang pangyayari. Dahil ang mga taong iyon ay mga bully, ganap nilang nyurakan ang pagkatao ng iba. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ang mga ito ay dahil umaasa siyang mabunyag ang mga bagay na ito. Teka, Jeongmin, nagmadaling sumugod si Dong-uk, naghahanda na arestuhin siya at dalhin sa istasyon ng pulisya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang direktor at inalis siya. Inamin ni Jeongmin ang kanyang mga kasalanan ng walang pag-aatubili. Ngunit mayroon pa siyang ibang mga bagay na kailangang ibunyag. Pumayag lamang siyang ibunyag kay Dong-uk, kung hindi siya magsasalita ng isang salita. Hinahanap ka ni Hwang Jeongmin, bakit walang tunog? Sandali, may gusto kang sabihin sa akin. Ikaw ang puminsala kay Chon. Kaya pala, nakita ni Jeongmin ang lahat noong taong iyon. Bago gawin ni Chon ang nakakabigla niyang ginawa, nagpunta siya sa kanya. May naramdaman siyang kakaiba kay Chon, kaya lihim niya itong sinundan at natuklasan na nagpunta siya kay Dong-uk at nagkasundo silang magkaroon ng isang dula. Matapos saktan ni Dong-uk si Chon, peke niya ring ginawa ang huling sulat nito. Nakita ni Jeongmin ang lahat ng ito, ngunit masyado siyang mahina para magsalita. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong alisin ni Dong-uk ang kanyang kaibigan, lalo na't ang kaibigang ito ay ilang beses na silang iniligtas. Kahit na si Dong-uk ay nakaramdam ng pagkabalisa, tinatakot niya si Jeongmin.
dahil ang mga salita ng isang mamamatay tao ay hindi pinagkakatiwalaan ng sinuman. Anuman ang sabihin mo ay hindi magiging ebidensya. Kahit na inilagay ni Jin ang notebook ni Jeongmin at ang peke niyang huling habili ni Chon sa harap niya, hindi pa rin siya napagsisi ni Dongguk. Sa tingin mo, maaari mo akong idemanda batay lamang sa mga bagay na ito. Ngunit si Jeongmin ay napakakumpiyansa. Naniniwala siya na tiyak na matutuklasan ang katotohanan. Dahil sa takot na mabunyag ang kanyang ginawa, nagsinungaling si Dongguk sa kanyang mga nakatataas. Sinabi niya na ang itinago ni Jeongmin ay tungkol sa ibang mga taong kinidnap at kailangan niyang personal na maging gabay. Agad na nag-ayos ang panloob na pulisya para maghanda sa pagliligtas. Ngunit si Dongguk lamang ang nakakaalam sa kanyang puso. Sa totoo lang, walang biktima. Dinala ni Dongguk si Jeongmin kasama ang pulisya. Mag-ingat ka, baka gumawa siya ng gulo. Ayos lang, napakaganda ng katahimikan. Sa buong biyahe, patuloy na kinukulit ni Jeongmin si Dongguk. Siguro, pakiramdam mo ay magaling ka, ngunit sa tingin ko, isa ka lang duwag. Malinaw sa kanilang dalawa na isa sa kanila ay kailangang mamatay. Ang mga tauhan ng pulisya ay naharang ng isang banggaan ng sasakyan. Sa sandaling ito, may isang taxi na humabol at mukhang sinisikap nitong iligtas si Jeongmin. Ang dalawang sasakyan ay nagkaroon ng dramatikong at marahas na eksena sa daan sa kanayunan. Ang taxi na minamaneho ni Park Sung-jin ay lalo pang naging marahas at dumiretso sa likod ng sasakyan ng pulisya. Parang nakakita ng huling pag-asa si Dongguk at sinamantala niya ang pagkakataon na dalhin si Jeongmin. Agad na minaneho ni Dongguk ang kotse patungo sa dagat. Sa huling sandali, nakatakas si Dongguk mula sa kanyang seatbelt at tumakas. Ngunit si Jeongmin ay nakakadena pa rin sa loob ng kotse. Lumingon lang siya ng sandali pagkatapos ay iniwan ang kanyang kaibigan at ang kanyang huling konsensya. Ngunit sa kabutihang palad, si Park Sung-jin ay naghihintay na sa pampang. Agad niyang kinuha ang susi ng posas at tumalon sa tubig. Iniligtas si Jeongmin na nahihirapan huminga. Pagkatapos makarating sa pampang, agad siyang nagbigay ng first aid kay Jeongmin. Sa sandaling ito, papalapit na ng papalapit ang sirena ng pulis. Kaya't kailangan niyang alisin muna si Jeongmin. Si Dongguk naman ay. Si Dongguk ay muling nasa mapanganib na sitwasyon. Dito, dinala ni Jin ang kanyang maliit na grupo upang hanapin ang pinangyarihan, ngunit hindi nila natagpuan ang anino ng mga tao. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, sa pamamagitan ng footage mula sa surveillance camera, natanto ni Jin na sadyang minaneho ni Dongguk ang kotse patungo sa lawa. Malinaw na gusto niyang alisin si Jeongmin. Agad na isinagawa ni Jin ang paglocate kay Dongguk. Dahil naging ganyan si Dongguk, paano hindi malulungkot si Jeongmin? Malinaw na binigyan niya si Dongguk ng maraming pagkakataon. Ngunit si Dongguk ngayon ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ang dating inosenteng Dongguk. May isa pang mahalagang hakbang upang makumpleto ang plano ng paghihiganti. Kaya tinawagan ni Jeongmin ang isang reporter. Naaalala mo ba ang pangako natin isang taon na ang nakakaraan? Gawin mo na ngayon. Alam ng reporter kung ano ang mangyayari kung ilathala ang lahat sa internet. Ngunit tulad ni Jeongmin, gusto niyang mabunyag ang katotohanan. Kinuha niya ang liham na inihanda niya noon at isinulat ang dahilan at pangalan ng lahat ng mga salarin. Umaasang sa pamamagitan ng artikulong ito, mabubunyag ang katotohanan noong panahong iyon. Sa isang iglap, ang impormasyon tungkol sa mga masasamang tao ay inilabas sa website ng electronic court. Sa wakas ay natanggap nila ang nararapat na parusa. Ang taong ito ay agad na tinawag ng kanyang amo para kausapin. Ang amo ay labis na nag-alala dahil ang insidente ay napakalaki at nagdulot ng masamang epekto sa kumpanya. Napinilit ang lalaki na pumunta sa branch. Ang lalaking ito ay naiwan din ng kanyang mga kasamahan dahil sa impormasyon na inilabas at maging ang kanyang anak ay diskriminasyon sa paaralan. Ang homeroom teacher naman na naglalarawan ng kanyang nakaraan sa kanyang sekretarya ay biglang nakatanggap ng isang pagalit na tawag mula sa kanyang amo. Galit na galit siyang sumigaw at nagplano siyang magmaneho pabalik sa paaralan nang biglang may isang malamig na kutsilyo na idinikit sa kanyang leg. Sino ito? Tila nakalimutan mo na ang lahat, guro. Sa nakalipas na 25 taon, hindi ko ito nakalimutan. Mukhang oras na rin para mamatay ang matandang ito. At sa kabilang panig, natapos na ni Park Sung-jin ang kanyang misyon. Isang apoy ang sumunog sa sikretong base. Ang susunod na misyon niya ay alagaan ang kanyang apo ng maayos, ngunit pagdating niya sa ospital, bigla siyang binati ng isang hindi inaasahang bisita. Tatanungin ko ulit, nasaan si Hwang Jeongmin ngayon? Ngunit si Park Sung-jin ay syempre hindi magsasalita. Ngunit hindi inaasahan, ang galit na si Dongguk ay ginamit ang buhay ng kanyang apo upang takutin siya. Nasaan si Hwang Jeongmin? Nahirapan si Park Sung-jin sa sitwasyon. Ngunit paglabas ni Dongguk, nakasalubong niya si Jin. Kung titigil ka ngayon, ang mga nangyari 25 taon na ang nakakaraan ay maaari pa ring suriin muli. Tinalikuran siya ni Dongguk na parang hindi nakarinig. Hindi siya nakinig kahit nakinuha ni Jin ang kanyang baril. Sa kabilang banda, dinala ni Jeongmin ang guro sa dating silid-aralan. Nang magising siya, natagpuan niyang nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Sa sandaling ito, lumapit si Jeongmin sa kanya. Sa wakas, naunawaan ng guro kung ano ang nangyayari. Humingi siya ng tawad kay Jeongmin, umaasang maliligtas ang kanyang buhay. Ngunit noong una niyang hinati ang mga estudyante sa iba't ibang uri, bakit hindi niya naisip ang araw na ito? Hindi pinansin ni Jeongmin ang guro at tumawag lang siya. Lumingon siya at nagpatuloy sa susunod na lugar.
Inihagis niya ang telepono sa playground at nakipag-ugnayan sa kanyang iba pang mga kaklase noong taong iyon na nakipagkita sa kanila sa playground. Sa sandaling ito, dumating na rin si Dongguk. Dumating ka na, matagal na tayong hindi nakakapunta sa paaralan. Ano sa tingin mo? Naaalala ko ang hitsura ni Chon noon at nakikita ko na si Dongguk sa harap ko ay walang pagsisisi. Ngunit naaawa lang ako kay Chon. Kung hindi mo ginawa iyon noon, hindi tayo magiging ganito ngayon. Nag-away silang dalawa nang hindi nagkakasundo. At sa sandaling ito, nagtipon na ang lahat sa bakuran ng paaralan. Ang pagtatanghal ni Jeongmin ay opisyal na nagsimula. Mabilis na napansin ng mga kaklase ang mga bagay na iniwan ni Jeongmin. Inakala nilang may iniwan siyang mahalagang bagay, kaya't baliw silang naghanap. Ngunit walang nakapansin sa telepono. Ang homeroom teacher noon ay humihingi ng tulong sa kanila. Sunod sa anino ni Chon, si Dongguk at Jeongmin ay napunta sa rooftop. Katulad ng tatlong magkakaibigan noon, nagkita silang tatlo ngayon pagkatapos ng 25 taon. Ang eksena sa playground ay eksaktong katulad noon. Galit na pinuna ni Dongguk si Jeongmin. Hindi niya maintindihan, ang lahat ay namumuhay ng maayos sa kani-kanilang paraan. Bakit kailangan mong gawin ang tinatawag na paghihiganti? Anong kahulugan ng paghihiganti? Siguro, ito ang pagkakaiba sa pagitan ni Dongguk at Jeongmin. Ngunit kahit na dumating na sa puntong ito, hindi pa rin alam ni Dongguk kung ano ang layunin ni Jeongmin. Nais ba niyang magsisi siya o nais niyang mamatay siya? Sa sumunod na segundo, pinusasa ni Jeongmin ang dalawa. Sa totoo lang, napakasimple lang ng pangarap ni Jeongmin. Gusto kong tapusin ang mga bagay na hindi natapos ni Chon. Habang naguguluhan ang mga mata ni Dongguk, biglang ginamit ni Jeongmin ang kanyang lakas, tulad ng ginawa niya noon. Agad na napansin ng mga tao sa ibaba ang eksena. Pagdating ni Jin-ah, nakita niya ang dalawang lalaki na nakaposas ng mahigpit. Sama-sama tayong puntahan si Chon. Kaya pala, ginamit ni Jeongmin ang paraan ng pagpapatiwakal upang ipaghingi ng tawad si Dongguk kay Chon. Tiningnan ni Dongguk si Jeongmin at unti-unting gumuho ang kanyang psychological defenses. Sa huli, ipinikit niya ang kanyang mga mata, tapos ang kanyang sariling kaligtasan. Tiyak na hindi makakalimutan ng grupo ng mga tao sa ibaba ang eksenang ito habang buhay sila. Sa huli, pumunta si Jin-ah sa bahay ni Chon para kay Dongguk. Pasensya na, ina ni Chon, nasa loob nito ang lahat. Dinala si Park Sung-jin ng pulisya, iniwan ang kanyang apo sa kama. Itinala ng pulisya ang pagpanaw ni Dongguk bilang isang pagpapakasakit. Sa isang iglap, bumalik ang imahe ng kanilang tatlong kabataan. Siguradong sa mundong iyon, hindi na sila bubulihin, hindi na rin sila mabubulag ng galit. Sa halip, mamumuhay sila ng masaya at malusog magpakailanman. Dito nagtatapos ang pelikula. Ngayon, paalam at hanggang sa muli sa susunod na mga video. Salamat sa panonood. Bye-bye!